Likas na sobrang introvert ang personalidad ko. At simula pagkabata, hindi talaga ako madaldal. Lalo na kapag nasa harap ng mga tao, kinakabahan ako ng sobra, kaya hindi ako makapagsalita. Kung ikukumpara sa ibang batang kasing edad ko, mas mabagal ang mga reaksyon ko at ang utak ko ay hindi ganoon katalas. Palagi akong pinapagalitan ng aking mga magulang, kamag-anak, at mga kaibigan, sinasabing hindi ako nagsasalita sa harap ng iba. Sinabi rin nila na sa lipunan ngayon, kapag hindi ka magaling magsalita, hindi ka tatanggapin. Hindi kayang tapatan ng malalakas na braso at matatatag na paa ang galing sa pagsasalita. Mas matamis magsalita ang pinsan kong mas nakababata sa akin. Pinupuri ng lahat ang husay niya sa pagsasalita at gusto siya ng lahat. Pakiramdam ko ay napakababa ko na hindi ako kasing husay ng iba sa bawat aspekto at hindi matalas ang isip ko. Kinamuhian ko ang sarili ko. Bakit hindi ako mahusay magsalita katulad ng iba? Napakahangal ko at napakahina ng kakayahan kong ipahayag ang aking sarili. Palagi kong nararamdaman na mas mababa ang antas ko kaysa sa iba at mas lalo akong naging introvert. Noong Mayo 2012, tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at sa pakikisalamuha ko sa mga kapatid ko at sa pagkakita ko sa kakayahan nilang buksan ang kanilang puso at ikwento ang kanilang mga karanasan, unti-unti ko ring sinubukang buksan ang aking saloobin at ibahagi ang aking mga kaisipan. Nagsimula akong maging mas masalita. Noong Enero 2018, nagsanay ako para gampanan ang mga tungkuling nakabatay sa teksto. Sa simula pa lang, nang makita kong may mga problema ang mga sister ko sa paggawa ng kanilang tungkulin, matapang kong itinuro ang mga ito sa kanila ng diretsahan at hindi ako masyadong nalimitahan sa pagsasalita. Pero habang mas maraming oras ang ginugugol ko sa pakikipag-ugnayan sa kanila, natuklasan ko na ang mga sister ko ay may kanya-kanyang kalakasan at lahat sila ay may ilang praktikal na karanasan. Lalo na si Sister Chancy. Napakalinaw niyang naipapahayag ang kanyang sarili kapag tinatalakay niya ang gawain o ibinabahagi ang kanyang mga personal na karanasan. Nakaramdam ako ng inggit sa aking puso. Naramdaman ko na si Chancy ay may mahusay na kakayahan at kung ikukumpara sa kanya, mababa ako sa lahat ng bagay. Kalaunan, kapag nagtitipon kami o nag-uusap tungkol sa gawain, nakakaramdam ako ng bahagyang pagkalimita at hindi ako nangangahas na sabihin agad ang nasa isip ko. Natakot ako na baka hindi ako makapagsalita ng kasing husay ng iba at kutyain ako dahil dito. Isang araw noong Marso, sinabi ni Chancy na medyo magulo ang pananalita ko noong nakikipagbahaginan ako. Nakaramdam ako ng hiya at labis na kalungkutan sa aking puso. Kalaunan, kapag pumupunta ako sa mga pagtitipon para magbahagi o magpahayag ng mga opinyon, hindi ko maiwasang maisip ang pamumuna ni Chancy sa akin. Kiramdam ko ay hindi ako magaling magsalita at natatakot akong may masabing mali at magmukhang hangal, kaya hindi na ako nangahas na maglahad agad ng sarili kong opinyon. Dahil hindi ko ipinahayag ang sarili kong opinyon, kinailangan ng mga katuwang kong sister na itigil ang kanilang gawain para alamin ang kalagayan ko. Nakahadlang ito sa pag-usad ng gawain. Isang beses, tinalakay sa amin ng mga supervisor ang tungkol sa gawain at mayroon akong mga opinyon at suhestyon. Pero naisip ko, hindi ako magaling magsalita. At kung hindi ko maipapahayag ng malinaw ang sarili ko, ano na lang ang iisipin nila sa akin?
Muntik na akong magsalita, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nang marinig kong ang mga opinyong inilahad ni Chency ay parehong-pareho sa naisip ko, nakaramdam ako ng labis na kalungkutan sa puso ko. Tingnan mo siya. Napakahusay niyang magsalita at hindi man lang siya kinabahan sa harap ng mga tao. Bakit ba hindi ako magaling magsalita? Hindi ko man lang masabi kung ano ang nasa isip ko. Kalaunan, namuhay ako sa kalagayan ng pagkasira ng loob at mas nilimitahan ko ang sarili ko bilang walang kakayahan sa pagpapahayag, hindi magaling magsalita at may mahinang kakayahan. Nagreklamo rin ako. Bakit hindi ako binigyan ng Diyos ng galing sa pagsasalita, samantalang napakahusay ng kakayahan ni Chency? Unti-unti, naging mas madalang ang pagsasalita ko. At kapag nagtitipon o nag-uusap tungkol sa gawain, madalas akong inaantok. Hindi ako nangahas na ibahagi ang anumang kalagayang mayroon ako. Ang totoo, nang makita kong hindi ko natutupad ang tungkulin ko at inintindi pa ng mga sister ko ang damdamin ko, nakaramdam ako ng lungkot sa puso ko. Pero hindi ko alam kung paano makakalabas sa kalagayang ito. Sa huli, ayaw ko na ring gampanan ang mga tungkuling nakabatay sa teksto. Nakaramdam ako ng labis na pagkasupil at nagdusa ako. Dahil hindi ko kailanman nabago ang kalagayan ko, nawala sa akin ang gawain ng banal na espiritu at binago ang pagkakatalaga ng tungkulin ko. Matapos baguhin ang pagkakatalaga ng tungkulin ko, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Nagsimula akong magnilay kung bakit labis akong negatibo at pasibo sa paggawa ng aking tungkulin. Binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Lahat ng tao ay may ilang maling kalagayan sa loob nila, gaya ng pagkanegatibo, kahinaan, pagkasira ng loob, at karupukan. O mayroon silang napakababang intensyon, o palagi silang nababagabag ng kanilang pride, mga makasariling pagnanais, at pansariling interes, o iniisip nila na may mahina silang kakayahan at dumaranas sila ng ilang negatibong kalagayan. Magiging napakahirap para sa iyo na matamo ang gawain ng banal na espiritu kung palagi kang namumuhay sa ganitong mga kalagayan. Kung mahirap para sa iyo na matamo ang gawain ng banal na espiritu, magiging kaunti lang ang mga positibong elemento sa loob mo at lilitaw ang mga negatibong elemento at guguluhin ka. Palaging umaasa ang mga tao sa kanilang sariling kalooban para supilin ang mga negatibong kalagayang iyon. Ngunit gaano man nila ito supilin, hindi nila ito maiwawaksi. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil hindi lubusang makilatis ng mga tao ang mga negatibong bagay na ito. Hindi nila makita ng malinaw ang diwa ng mga iyon. Kaya, nagiging napakahirap para sa kanila na maghimagsik laban sa laman at kay Satanas. Dagdag pa roon, palaging naiipit ang mga tao sa mga negatibo, mapanglaw, at bulok na kalagayang ito, at hindi sila nananalangin o tumitingala sa Diyos. Sa halip, ay iniraraos lang nila ang mga ito. Bilang resulta, hindi gumagawa sa kanila ang banal na espiritu, at dahil dito, ay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Wala silang landas sa lahat ng kanilang ginagawa at hindi nila nakikita ng malinaw ang anumang bagay. Sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko kung bakit ako negatibo. Naniwala ako na hindi ko kayang makipagbahaginan ng kasing husay ng iba. Kaya nilimitahan ko ang sarili ko bilang may mahinang kakayahan. Palagi ko ring iniisip kung ano ang tingin sa akin ng iba. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nangangahas na ipahayag ang aking mga opinyon. Ginugugol ko ang mga araw ko nang nangingimi sa takot, nakakaramdam ng pagkasupil at walang paraan para makalaya. Kapag ginagampanan ko ang aking tungkulin,
hindi ko makamit ang gawain ng banal na espiritu at hindi ko pa nga magamit ang mga kakayahang mayroon ako dati. Hindi lang nito nalimitahan ang mga katuwang kong sister, kundi naantala rin ang pag-usad ng aming kabuuang gawain. Ang totoo, hindi naman ganoon kasama ang kakayahan ko na aabot sa puntong hindi ko na nakikita ang anumang problema. Tulad ng una akong magsimula, nakaya ko pang gampanan ang ilang gawain at magbigay ng kaunting opinyon. Pero kalaunan, nang makita kong mas magaling si Chenzi kaysa sa akin at sinabi niyang hindi malinaw ang pakikipagbahaginan ko, nagsimula akong mag-alala ng madalas na baka maliitin niya ako. Dahil sa takot na mapahiya, hindi na ako nangahas na ipahayag ang sarili kong mga opinyon. Dahil namuhay ako sa negatibong kalagayan ng mahabang panahon, dumilim at humina ang espiritu ko at hindi nagbunga ng anumang resulta ang mga tungkulin ko, kung kaya't kinailangang baguhin ang pagkakatalaga ng tungkulin ko. Muli ko itong pinag-isipan at napagtanto ko na bagamat hindi ako mahusay magsalita, kailangan ko pa ring tratuhin ng tama ang mga kahinaan at pagkukulang ko at magamit ang mga abilidad ko sa abot ng makakaya ko. Tungkol naman sa mga bagay na hindi ko kayang gawin, dapat akong magdasal sa Diyos, sumandig sa Diyos, at matutunan ang mga kalakasan ng aking mga kapatid para punan ang sarili kong mga kahinaan. Tanging sa paggawa ng tungkulin ko sa ganitong paraan ko, makakamtan ang gabay ng Diyos. Simula noon, binago ko ang aking kalagayan at inilaan ko ang puso ko sa aking tungkulin. Kapag hindi ko nauunawaan ang mga bagay-bagay, naghahanap ako ng mga prinsipyo kasama ang aking mga sister at magkakasama naming pinag-aaralan ang kaugnay na kaalamang propesyonal. Nang makakita ako ng mga aspekto kung saan mas mahusay ang pakikipagbahaginan ng aking mga sister kaysa sa akin, sinubukan kong matutuhan ang kanilang mga kalakasan para punan ang mga kahinaan ko. Unti-unti, bumuti ang kalagayan ko at nagsimula akong magkaroon ng ilang landas sa tungkulin ko na nagbunga ng ilang resulta. Noong Hunyo 2021, itinalaga akong leader ng iglesia at kasama si Brother Liang, inako namin ang responsibilidad ng gawain ng ebanghelyo ng iglesia. Maraming taon ang ginagampanan ni Liang ang mga tungkulin ng ebanghelyo. Magaling siyang magsalita at mabilis mag-isip. Medyo nakaramdam ako ng pagkalimita habang nagtatrabaho kasama siya. Isang araw, pinag-usapan namin kung paano mangaral ng ebanghelyo sa mga potensyal na tatanggap. May ilang ideya ako, pero nang maisip ko na mas may karanasan si Liang kaysa sa akin sa pangangaral ng ebanghelyo, nag-alala ako kung anong iisipin niya sa akin kung hindi ako makakapagbahagi ng maayos, kaya pinigilan ko ang sarili ko. Pagkatapos, napagtanto ko na sa pakikipag-usap tungkol sa gawain, dapat parehong magpahayag ng kanilang mga opinyon ang bawat panig at punan ang isa't isa. Kaya't sinabi ko ang naiisip ko. Pero nang magsalita na ako, sobrang kinakabahan ako at hindi ko na ipahayag ng malinaw ang aking sarili. Nakinig si Liang at pagkatapos ay itinuro niya ang ilan sa mga kahinaan ko. Noong oras na iyon, gusto ko na lamang bumukas ang lupa at lamunin ako nito. Naisip ko na hindi ko nga maipaliwanag ng malinaw ang tungkol sa mga prinsipyo ng pangangaral ng ebanghelyo. Ano na lang ang iisipin ng mga kapatid ko tungkol sa akin? Sobrang nakakahiya ito. Pagkatapos niyon, nang muli kong makasalamuha si Liang, parang dinudurog ng isang bunto ng mga bato ang puso ko. Napakabigat ng pakiramdam ko at naging bihira na lang ang pagbibigay ko ng aking mga opinyon at umuupo na lang ako sa isang tabi para magmasid. Kalaunan, napansin ko na
Umaasa si Liang sa karanasan sa pangangaral ng Ebanghelyo sa halip na maghanap ng mga prinsipyo. At hindi siya tumatanggap ng mga suhestyon ng ibang tao. Nakaantala ito sa gawain ng Ebanghelyo at nais kong ituro ito sa kanya. Pero naisip ko sa sarili ko, mas mahusay magsalita si Liang kaysa sa akin. Kung maglalahad siya ng ibang pananaw at hindi ko kayang makipagbahagi na ng malinaw, hindi ba't lalo lang akong mapapahiya? Kaya hindi ko na lang isiniwalat ang mga problema niya na nagdulot ng pagkaantala sa pag-usad ng gawain ng Ebanghelyo. Kalaunan, nakaranas ako ng maraming paghihirap sa gawain ng Ebanghelyo at hindi nagbubunga ng anumang resulta ang gawain. Nakaramdam ako ng labis na pagkabalisa. At pagkatapos, naisip ko na hindi ako magaling magsalita at nahihirapan akong ipahayag ng malinaw ang aking sarili. Lalo ko pang naramdaman na hindi ko kayang gampanan ng maayos ang tungkulin ng isang leader. At naisip ko pa ngang magbitiw. Lumala ng lumala ang kalagayan ko hanggang sa tinanggal ako sa huli. Nang ako ay matanggal, labis akong nalungkot at nagnilay ako sa aking sarili. Bakit ba palagi akong nakakaramdam ng pagkalimita pagkasama ko ang mga taong magagaling magsalita at matatalas ang isip? Isang araw, sa aking devosyonal, nakakita ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos sa isang video ng patotoong batay sa karanasan at talagang naantig ako. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may ilang tao na mabagal mag-isip, hindi mahusay magsalita, at simple ang hitsura simula noong bata sila. Kaya, ang ibang kapamilya nila at ibang tao sa lipunan ay nagsasabi ng ilang negatibong komento tungkol sa kanila. Halimbawa, sinasabi ng mga tao, ang batang ito ay mapurol ang isip, mabagal ang reaksyon niya sa mga bagay-bagay, at nakakaasiwa siyang magsalita. Tingnan mo ang anak ng taong iyon. Talagang nabibilog niya ang ulo ng mga tao sa matatamis niyang salita. Pero kapag ang batang ito ay nakakatagpo ng mga tao, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung paano pasasayahin ang mga tao. At kapag may nagagawa siyang mali, hindi niya alam kung paano ipaliwanag o pangatwiranan ang kanyang sarili. Hangal ang batang ito. Sinasabi ito ng kanilang mga magulang at sinasabi rin ito ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan at guro. Ang kapaligirang ito ay di halatang nagdudulot ng pressure sa gayong mga individual. Nagsasanhing magkaroon sila ng partikular na uri ng kaisipan nang hindi namamalayan. Anong uri ng kaisipan? Pakiramdam nila ay hindi sila kaakit-akit at walang may gusto sa hitsura nila, at na hindi sila nakakakuha ng matataas na grado sa pag-aaral nila, at na mabagal ang reaksyon nila. Palagi silang nahihiya na ibuka ang kanilang bibig at magsalita kapag nakikita nila ang iba, at masyado silang nahihiyang magsalita ng pasalamat kapag binibigyan sila ng mga tao ng mga bagay. Iniisip nila, bakit ba labis akong nakakaasiwang magsalita? Bakit napakamatatas ng ibang tao? Hangal lang talaga ako. Sa ganitong uri ng kapaligiran, sa una ay nakakaramdam sila ng paglaban sa puso nila, at pagkatapos ay unti-unti nilang tinatanggap at kinikilala ang sarili nilang mga pagkukulang at kahinaan. Pero kasabay nito ay lumilitaw ang isang negatibong emosyon sa kaibuturan ng kanilang puso. Ano ang tawag sa emosyong ito? Pagiging mas mababa. Ang mga taong nakakaramdam ng pagiging mas mababa ay nakikita lang ang sarili nilang mga pagkukulang at hindi ang kanilang mga kalakasan. Palagi nilang nararamdaman na hindi sila kaakit-akit at kagusto-gusto, na ang isip nila ay hindi matalas at na mabagal ang mga reaksyon nila at na hindi nila kayang basahin ang mga tao. Sa madaling salita, nararamdaman nila
naganap silang walang sapat na kakayahan. Ang kaisipang ito ng pagiging mas mababa ay dahan-dahang nangingibabaw sa loob ng puso mo at ito ay nagiging isang emosyon na hindi maiwaksi na gumagapos sa puso mo. Pagkatapos mong lumaki at pumunta sa lipunan o nagpakasal at nagtatag na ng iyong propesyon, anuman ang iyong pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan, ang emosyong ito ng pagiging mas mababa na naitanim sa pagpapalaki sa iyo simula noong bata ka, ay nakakaapekto at kumukontrol pa rin sa iyo. Ipinadarama sa iyo na mas masahol ka kaysa sa ibang mga tao sa bawat aspekto. Kahit pagkatapos mong magsimulang manampalataya sa Diyos at makapasok sa iglesia, iniisip mo pa rin na hindi ka mahusay sa pagsasalita, na mahina ang kakayahan mo at karaniwan ang hitsura mo, at hindi mo kayang gumawa ng anumang mahalagang tungkulin. Iniisip mo, gagawin ko na lang kung ano ang kaya ko. Hindi ko kailangang hangarin na maging isang leader. Hindi ko kailangang hangarin ang pagkaunawa sa malalalim na katotohanan. Handa lang ako na maging ang pinaka hindi kapansin-pansing tao. At pwede akong tratuhin ng iba sa anumang paraang gusto nila. Marahil ay hindi ka ipinanganak ng may ganitong emosyon ng pagiging mas mababa. Pero sa ibang antas, dahil ang kapaligiran ng iyong pamilya at ang pagpapalaki sa iyo ay nagdulot sa iyo ng ilang dagok o nagbigay sa iyo ng mga hindi wastong pagtatakda, dahil dito ay umusbong sa iyo ang emosyon ng pagiging mas mababa. Kapag malalim na nakatanim sa iyong puso ang emosyon ng pagiging mas mababa, bukod sa may matinding epekto ito sa iyo, pinangingibabawan din ito ang iyong mga pagtingin sa mga tao at bagay at ang iyong sariling asal at mga kilos. Kaya paano tinitingnan ng mga taong iyon na pinangingibabawan ng emosyon ng pagiging mas mababa ang mga tao at bagay-bagay? Tinitingnan nila ang lahat bilang mas mahusay kaysa sa kanilang sarili. At tinitingnan pa nga ang mga antikristo bilang mas mahusay kaysa sa kanilang sarili. Iniisip nila na bagamat may masasamang disposisyon at masamang pagkatao ang mga antikristo, ang mga ito ay mga tao pa rin na dapat tularan at mga huwarang mapagkukuhanan ng aral. Sinasabi pa nga nila sa kanilang sarili, bagamat mayroon silang masamang disposisyon at pagkatao, may kaloob sila at may mas mahusay na kapabilidad sa gawain kaysa sa akin. Kaya nilang magsalita sa harap ng napakaraming tao nang hindi namumula ang mukha o kumakabog ang dibdib. Ipinapahayag ang sarili nila ng may kagaanan at katiyakan. Talagang malakas ang loob nila. Wala akong ganoong klase ng tapang. Ano ang nagdulot nito? Sa katunayan, dapat sabihin na ang isang dahilan ay na naapektuhan ng iyong emosyon ng pagiging mas mababa, ang iyong paghusga sa mga diwa ng mga tao, pati na ang iyong perspektiba at pananaw pagdating sa pagturing sa ibang tao. Hindi ba't ganito ang nangyayari? Ganoon nga. Kaya, paano nakakaapekto ang emosyon ng pagiging mas mababa sa kung paano ka umaasal? Sinasabi mo, ipinanganak akong ganap na hangal, nang walang mga kaloob o kalakasan, at mabagal akong matuto sa lahat ng bagay. Tingnan mo si ganito at ganyan. Bagamat, minsan ay nagdudulot siya ng mga pagkagambala at kaguluhan, at minsan ay kumikilos ng pabasta-basta at padalos-dalos. Kahit papaano, ay mayroon siyang mga kaloob at kalakasan. Sila ay may matamis na dila at malugod na tinatanggap saan man sila magpunta. Pero wala akong kwenta. Hindi ako magaling magsalita. Ano man ang mangyari, una mong hinuhusgahan ang iyong sarili na wala kang kwenta at sinasara mo ang sarili mo sa iba. Ano man ang issue, umaatras ka at umiiwas na magkusa. Natatakot kang hihingin sa iyo na magpasa ng gawain. Ipinanganak akong hangal. Kahit saan ako pumunta,
minamaliit ako ng mga tao. Hindi ko dapat subukang mamukod-tangi. Hindi ko dapat ipangalandakan kung anong kakaunting profesional na kasanayan ang mayroon ako. Kung may magre-rekomenda sa akin para sa gawaing ito, pinatutunayan ito na may kakayahan ako. Pero kung walang magre-rekomenda sa akin, hindi ako dapat magkusang sabihin na kaya kong akuin ang gawaing ito. Hindi ako pwedeng basta na lang magsabi ng mga bagay na hindi ako nakakatiyak. Paano kung hindi maging maayos ang paggawa ko? At kung mapupumusan ako, lubha akong mahihiya. Hindi ba't kakilakilabot na kasiraang puri iyon? Hindi ako pwedeng maging ganoong uri ng tao. Kita mo, hindi ba't naapektuhan ito ang pag-asal mo? Sa isang antas, ang saloobin mo ay sanhi ng impluwensya at kontrol ng emosyon ng pagiging mas mababa. Maaaring sabihin na ito ay isang kahihinatnan na dulot ng emosyon ng pagiging mas mababa. Isiniwalat ng Diyos na mula pagkabata, ang ilang tao ay hindi mahusay magsalita at hindi matalas mag-isip tulad ng iba. At nakakatanggap sila ng mga hindi kaaya-ayang panghuhusga sa bahay at sa lipunan. Dahil dito, nagkakaroon sila ng pakiramdam ng pagiging mababa. Nang maalala ko na noong bata ako ay ayaw kong magsalita, mabagal akong mag-isip, at mayroong introvert na personalidad. Binansagang hindi mahusay magsalita ng mga kamag-anak, kaibigan, guro, kaklase, at maging ng aking ina, nakaramdam ako ng pagiging mababa at lagi kong nararamdaman na mas mababa ang antas ko kumpara sa iba. Bagamat nang magsimula akong manampalataya sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakapagbukas ako ng saloobin at naibahagi ang nasa isip ko sa aking mga kapatid. Kapag nakakasalamuha ako ng isang taong may kaloob, magaling magsalita, at matalas ang isip tulad ni Chancy, hindi ko namamalayan, nakakaramdam ako ng pagiging mababa. Kapag pinag-uusapan ang gawain namin, hindi ako naglalakas loob na magpahayag ng opinyon. At kapag nagtitipon kami para magbahaginan tungkol sa mga salita ng Diyos, hindi rin ako nangangahas na ibahagi ang aking pagkaarok at pagkaunawa. Noong magkasama kami ni Liang sa trabaho at pareho kaming responsable sa gawain ng Ebanghelyo, nakita kong ginagampanan niya ang kanyang tungkulin ng may tiwaling disposisyon at nahahadangan niya ang gawain ng Ebanghelyo at alam ko na dapat ko siyang ilantad. Pero nag-alala ako na baka hindi ako makapagsalita ng malinaw at kung magbibigay siya ng ibang opinyon at hindi ko siya magagawang pabulaanan, mapapahi ako. Kaya pinanood ko lang na nahahadlangan ang gawain ng Ebanghelyo. Hindi ako nangahas na makipagbahaginan kay Liang. Kalaunan, nakaranas ng maraming paghihirap ang gawain ng Ebanghelyo at naramdaman kong dahil hindi ako magaling magsalita at hindi ko maipahayag ng malinaw ang aking sarili, hindi ko kayang gampanan ang tungkulin ng isang leader. Naisipan ko pang magbitiw at sumuko. Sa pamumuhay ng may pakiramdam ng pagiging mababa, hindi ko nagampanan ng normal ang tungkulin ko at hindi ko naisagawa ang katotohanan. Bukod sa naging sanhi ito ng kawalan sa buhay ko, hindi rin nagbunga ang aking gawain at sa huli ay tinanggal ako. Kung ipagpapatuloy ko ang pamumuhay sa ganitong kalagayan nang hindi ito binabago, hindi ko magagampanan ng maayos ang anumang tungkulin at sa huli ay ititiwalag ako ng Diyos. Nang maunawaan ko ito, labis akong nalungkot. Ayaw kong magpatuloy sa pamumuhay na may pakiramdam ng pagiging mababa at kailangan kong harapin ng tama ang mga kahinaan at pagkukulang ko. Isang beses, nagbukas ako ng saloobin sa isang sister tungkol sa aking kalagayan at mga paghihirap. Nakahanap siya ng isang sipi ng mga salita ng Diyos para sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos,
Kumpara sa mga ordinaryong tao, mas matindi ang pagmamahal ng mga antikristo sa kanilang reputasyon at katayuan, at isa itong bagay na nakapaloob sa kanilang disposisyong diwa. Hindi ito isang pansamantalang interes o ang lumilipas na epekto ng kanilang paligid. Ito ay isang bagay na nasa kanilang buhay, nasa kanilang mga buto, kaya ito ay kanilang diwa. Masasabing sa lahat ng ginagawa ng mga antikristo, ang una nilang isinasaalang-alang ay ang kanilang sariling reputasyon at katayuan. Wala nang iba pa. Para sa mga antikristo, ang reputasyon at katayuan ang kanilang buhay at ang layong hinahangad nila sa buong buhay nila. Sa lahat ng kanilang ginagawa, ang una nilang isinasaalang-alang ay, ano ang mangyayari sa aking katayuan at sa aking reputasyon? Ang paggawa ba nito ay magbibigay sa akin ng magandang reputasyon? Itataas ba nito ang aking katayuan sa isipan ng mga tao? Iyon ang unang bagay na kanilang iniisip, na sapat na patunay na mayroon silang disposisyon at diwa ng mga antikristo. At dahil lang dito, kaya nila isinasaalang-alang ang mga bagay sa ganitong paraan. Maaaring sabihin na para sa mga antikristo, ang reputasyon at katayuan ay hindi kung anong karagdagang hinihingi lamang, lalong hindi mga bagay na panlabas sa kanila na makakaya nila kahit wala ang mga ito. Bahagi ang mga iyon ng kalikasan ng mga antikristo. Iyon ay nasa kanilang mga buto, sa kanilang dugo. Ang mga iyon ay likas sa kanila. Hindi masasabing ang mga antikristo ay walang pakialam kung sila ba ay nagtataglay ng reputasyon at katayuan. Hindi ganito ang kanilang saloobin. Kung gayon, ano ang kanilang saloobin? Ang reputasyon at katayuan ay malapit na nauugnay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan, sa kung ano ang kanilang hinahangad sa araw-araw. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na tulad ng isang antikristo, binigyan ko ng labis na importansya ang reputasyon at katayuan. Mula pagkabata, naramdaman ko na hindi ako magaling magpahayag at hindi kasing husay ng iba sa pagsasalita. Kapag nakakatagpo ako ng mga taong mahusay magsalita habang ginagampanan ko ang aking tungkulin, pakiramdam ko ay napakababa ko. Sa partikular, kapag nasisiwalat ang mga kahinaan at pagkukulang ko, napapahiya ako, lalo pa akong nasisiraan ng loob at nililimitahan ko ang sarili ko bilang may mahinang kakayahan. Pero hindi ako naghahanap ng katotohanan para malutas ang aking problema. Ang tanging iniisip ko ay huwag mapahiya at hindi ko ginampanan ng maayos ang tungkulin ko. Naisip ko kung paano ako pinagpala ng Diyos ng pagkakataong makapagsanay para maging isang leader ng iglesia, at isinaayos niya na makatrabaho ko ang mga kapatid na magagaling magsalita at may karanasan. Ang layunin ng Diyos ay ang matutuhan ko ang mga kalakasan ng ibang tao para mapunan ang mga kahinaan at pagkukulang ko. Napakalaking pakinabang nito sa akin sa pag-unawa ng katotohanan at sa pagpapabuti ng aking kaalamang propesyonal. Gayunpaman, hindi ko sinubukang maghanap ng katotohanan para magampanan ng maayos ang tungkulin ko, kundi nakatuon lamang ako sa imahe ko sa puso ng ibang tao. Nang makita kong hindi ako kasing husay ng iba, nakaramdam ako ng pagiging mababa at pagkalimita. Namumuhay ako sa negatibong kalagayan. Hindi ko na naisip pang magsikap na umangat. Nang makita kong ginagambala at ginugulo ni Liang ang gawain ng iglesia, hindi ako nangahas magsalita at hindi ko tinupad ang mga responsibilidad na dapat kong tuparin. Para akong isang antikristo. Masyado kong pinapahalagahan ang reputasyon at katayuan at hindi ko man lang pinoprotektahan ang gawain ng iglesia. Talagang wala akong kahit katiting na pagkatao. Ang 2 beses na pagkakatanggal sa akin ay resulta ng pagiging matuwid ng Diyos.
Kalaunan, nagbasa ako ng 2 pang sipi ng mga salita ng Diyos. At napagtanto ko na may isa pang dahilan kung bakit ako namumuhay sa kalagayan ng pagiging mababa. Iyon ay, hindi ko matukoy kung ano ang mahusay na kakayahan at kung ano ang mahinang kakayahan. Binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Paano dapat sukatin ang kakayahan ng mga tao? Dapat itong sukatin batay sa antas ng pagkaarok nila sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan. Ito ang pinakawastong paraan ng paggawa nito. Ang ilang tao ay magaling magsalita, mabilis mag-isip, at bihasang-bihasa makitungo sa ibang tao. Ngunit kapag nakikinig sila sa mga sermon, hindi nila kailanman nagagawang maintindihan ang kahit na ano. At kapag nagbabasa sila ng mga salita ng Diyos, hindi nila naaarok ang mga ito. Kapag nagsasalita sila tungkol sa kanilang patotoong batay sa karanasan, palagi silang bumibigkas ng mga salita at doktrina. Inihahayag ang mga sarili nila bilang mga baguhan lamang at ipinapadama sa iba na wala silang espiritual na pangunawa. Ang mga ito ay mga taong may mahinang kakayahan. Ang paghahangad sa katotohanan ang pinakamahalagang bagay sa alinmang perspektiba mo ito tingnan. Maaari mong iwasan ang mga depekto at pagkukulang ng pagkatao. Ngunit hinding-hindi mo maaaring iwasan ang landas ng paghahangad sa katotohanan. Kahit gaano pa kaperpekto o karangal ang iyong pagkatao, o maaari mang mas kaunti ang iyong mga kapintasan at depekto, at nagtataglay ka man ng mas maraming kalakasan kaysa sa ibang tao, hindi ito nangangahulugan na nauunawaan mo ang katotohanan. Hindi rin ito mapapalitan ang iyong paghahangad sa katotohanan. Sa kabaligtaran, kung hahangarin mo ang katotohanan, kung marami kang nauunawaan sa katotohanan, at kung may sapat at praktikal kang pagkaunawa tungkol dito, mapupunan nito ang maraming depekto at problema sa iyong pagkatao. Halimbawa, sabihin ng ikaw ay kimi at introvert, nauutal ka, at hindi ka masyadong edukado. Ibig sabihin, marami kang depekto at kakulangan, pero mayroon kang praktikal na karanasan, at bagamat nauutal ka kapag nagsasalita, malinaw mong naibabahagi ang katotohanan at ang pakikipagbahagi ng ito ay nakakapagpatibay sa lahat kapag naririnig nila ito. Naglulutas ng mga problema, nagbibigay kakayahan sa mga tao na makaahon mula sa pagkanegatibo at pumapawi sa kanilang mga reklamo at maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Kita mo, bagamat nauutal ka sa iyong mga salita, nakakalutas ng mga problema ang mga ito. Napakahalaga ng mga salitang ito. Kapag naririnig ng mga karaniwang tao ang mga ito, sinasabi nila na isa kang taong walang pinag-aralan at hindi ka sumusunod sa mga tuntunin ng gramatika kapag nagsasalita ka. At kung minsan, ay hindi rin talaga naaangkop ang mga salitang ginagamit mo. Maaaring gumagamit ka ng wika ng pangrehiyon o ng pang-araw-araw na wika at na ang iyong mga salita ay walang sopistikasyon at estilo na kagaya sa mga taong may mataas na pinag-aralan na napakahusay magsalita. Gayunpaman, ang iyong pakikipagbahaginan ay naglalaman ng katotohanang realidad. Kaya nitong malutas ang mga paghihirap ng mga tao at pagkatapos itong marinig ng mga tao, naglalaho ang lahat ng madilim na ulap sa paligid nila at nalulutas ang lahat ng problema nila. Kita mo, hindi ba't mahalaga ang pagkaunawa sa katotohanan? Oo. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagkakaroon ng mahusay na kakayahan ay hindi nangangahulugang may kalakasan ang isang tao sa isang partikular na larangan. Hindi rin ito nangangahulugan na may mahusay na kakayahan ang isang taong magaling magsalita, mabilis mag-isip, at may kasanayan sa pakikisalamuha sa iba. Ang mga ito ay likas na katangian lamang na taglay ng mga tao. Ang tunay na pagkakaroon ng mahusay na kakayahan ay nangangahulugang kayang maunawaan ng isang tao ang mga salita ng Diyos.
Ang isang taong may mahusay na kakayahan ay kayang intindihin ang mga salita ng Diyos at unawain ang mga katotohanang prinsipyo. Kapag nagbabahagi siya ng mga salita ng Diyos, kaya niyang iugnay ang mga ito sa mga kalagayan at paghihirap ng mga tao at ituro ang isang landas ng pagsasagawa. Kahit na sa panlabas ay maaaring mayroon siyang ilang kapintasan at maaaring hindi ganoon kahusay ang kakayahan niya sa pagpapahayag ng kanyang sarili, kaya pa rin niyang lutasin ang mga tunay na problema ng mga tao at palakasin ang mga ito. Noon, palagi akong umaasa sa aking mga kuro-kuro at imahinasyon sa pagtimbang ng mga bagay. Nang makita kong hindi ako mahusay magsalita, namuhay ako sa kalagayan ng pagiging mababa. Nilimitahan ko ang sarili ko bilang may mahinang kakayahan. At sa bawat pagkakataon ay nalilimitahan ako ng reputasyon at katayuan. Hindi ko ginampanan ang gawaing kaya ko namang gampanan. At sa huli ay nawala sa akin ang gawain ng banal na espiritu at tinanggal ako. Naisip ko ang ilang mga kapatid. Bagamat hindi sila mahusay sa pagsasalita, kaya nilang sumandig sa Diyos at bumaling sa Diyos habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila nauunawaan ang isang problema, kaya nilang maghanap ng tulong at makipagbahaginan sa iba. At pagkatapos ng kaunting panahon, ay nagpapakita sila ng pag-unlad. Mula rito, nakita ko na hindi talaga mahalaga kung mahusay man ang isang tao sa pagsasalita o hindi. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa at pagsagawa ng katotohanan. Naisip ko na hindi ako magaling magsalita at medyo mabagal akong mag-isip. At kapag nakakakita ako ng mga taong mas mahusay magsalita kaysa sa akin, kinakabahan ako at natatakot ako humarap sa mga tao. Gayunpaman, may kaunti akong abilidad na maarok ang mga salita ng Diyos at may ilang kaisipan at ideya ako ukol sa mga problema sa aking tungkulin. Kaya kong lumutas ng ilang problema. Hindi totoo na napakahina ng aking kakayahan na wala akong anumang sariling kaisipan o opinyon. Gayunpaman, nang makakita ako ng isang taong mas mahusay sa pagsasalita kaysa sa akin, namuhay akong may pakiramdam ng pagiging mababa. Nagtago ako habang ginagampanan ko ang aking tungkulin at hindi na ako naglakas loob pang magsalita. Hindi ko man lang tinitingnan ang mga tao at bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Kinailangan kong itama ang mga maling opinyon ko at itigil ang pagkainggit at pagpapahalaga sa mga taong magagaling magsalita sa panlabas. Noong Enero 2024, kinailangan kong turuan ng teknik sa computer si Wang Ling, ang leader ng pangkat ng mga taga-ibanghelyo. Nang maisip ko kung gaano kahusay si Wang Ling sa pagsasalita, medyo kinabahan ang puso ko habang tinuturuan ko siya. Inisip ko kung paano ko ipapahayag ang aking sarili para maunawaan niya ako. Pero nang makarating ako sa pinakamahalagang bahagi, sinabi niyang hindi niya ako nauunawaan. Sa puntong ito, medyo nalungkot ako. At pakiramdam ko ay wala akong halaga. Kaya tahimik akong nagdasal sa Diyos. Napagtanto ko na muli akong nagpakita ng kalagayan ng pagiging mababa at nakaramdam ako ng pagkalimita nang makita kong mas mahusay si Wang Ling sa pagsasalita kaysa sa akin. Naalala ko dati, noong palagi akong namumuhay sa kalagayan ng pagiging mababa at hindi ko nagagampanan ng normal ang tungkulin ko, hinayaan kong mawala ang maraming pagkakataong maisagawa ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako maaaring kumilos tulad ng dati na palaging isinasaalang-alang ang sarili kong reputasyon at katayuan. Nang maisip ko ito, kumalma ang puso ko at tinanong ko si Wang Ling kung anong mga bahagi ang hindi na naunawaan at kung anong mga paghihirap ang naranasan niya sa pag-aaral ng teknik. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Wang Ling,
at matiyagang paggabay sa kanya, natutuhan niya ang kasanayan sa huli. Napakasaya naming dalawa. Ngayon, nagagampanan ko na ng normal ang tungkulin ko nang hindi nalilimitahan ng pakiramdam ng pagiging mababa at sa puso ko, labis akong nagpapasalamat sa Diyos. Matapos ang mga karanasang ito, nakita kong sa harap ng mga problema, ang paghahangad sa katotohanan at pag-unawa sa katotohanan ay talagang mahalaga. Tanging sa pamamagitan ng pagtingin sa mga tao at bagay ayon sa mga salita ng Diyos, natin maiwawaksi ang mga negatibong emosyon at makakapamuhay ng may paglaya at kalayaan.